bago mag-file ng impeachment, aaraw-arawin nila si VP Sara. Um, Tapos, tsaka nila i-file yung impeachment complaint para maka-gather ng suporta. Pero hindi na bago to sa mga Pilipino eh. Alam na nila yung nangyayari, hindi na sila magpapaloko sa mga ganitong style. Nasubukan na ng Pilipinas yung style ng pamamalakad noon under kay President Noynoy Aquino, tapos ngayon kay Pangulong Marcos Jr. So alam na nila eh kung sino yung tunay na nagsisilbi sa bayan at sino yung nagpapanggap lang. So hindi dito makakaapekto doon sa mga sumusuporta kay VP Sara. Noong 2016, tatay niyo po, yung abogado, same din na issue dito, yung pag gusto nilang buksan, ito nga pong mga bank accounts ni former President, then Mayor Rodrigo Duterte po. Nakikita niyo po ba, kasi ang nag-aakusa din doon is si dating Senador Trillanes. So nakikita niyo po ba na same script yung kanilang ginamit din po rito this time sa kanyang anak? Oo, mukhang gano'n na nga. Which medyo katakatakan din kasi alam kinakapana noon, di ba? Ngayon. Pero yung grupong yan, ganyan talaga sila maglaro. Yung kahit kay Justice Corona pa noon, ang nangyari doon is pinalabas nila na malalaki yung mga deposito or yung mga laman ng bank accounts ni Justice Corona, pero ang totoo doon, ang ginawa nila doon is yung pagpasok at paglabas ng pera sa bank account ni Justice Corona, inad nila lahat. Yung labas at pasok, inad nila lahat. Instead na pag pumasok, mababawasan paglalabas, ginawa nila, inad nila lahat. Kaya lumobo tuloy yung amounts. Kaya nagmukha tuloy na may tinatago si Justice Corona or may ninakaw siya o anuman. Tapos yun, ganun din ang ginawa nila kay Pangulong Duterte. Kahit ata kay Vice President Binay noon, ganyan din ang ginawa nila. So, baka kaya, kasi trademark nila yan eh, kaya nila sinusubukan ulit. Baka sakaling gumana this time. And if ever po na gumalaw dito, umaksyon ang ombudsman po, kumbaga magdudulot ba ito ng krisis po, lalo na sa legal system po natin? Hindi naman, kasi I'm sure kung kunyari, kung hindi sinunod ni Ombudsman Remulla yung prevailing jurisprudence on inspections of bank accounts of the Ombudsman na sinasabing kailangan may kaso muna. Hindi pwedeng preliminary investigation lamang sa Ombudsman, actual case filed in court bago makapag-utos yung Ombudsman na magbukas ng bank accounts. I'm sure yung mga abogado ni VP Sara tatakbo yan sa Supreme pigilan itong paglabag sa batas na to. Opo. Sa nakikita nyo po ba, meron kayong nakikita bang double standard sa pag-appreciate po, lalo na sa ating gobyerno, lalo na sa mga kritiko ng dating administrasyon, doon sa pag-appreciate sa pahayag ni Madriaga naman at nitong si dating Congressman Zaldico po, attorney, kasi kapwa sila naglahad ng may mga revelasyon dito sa panig po ni Congressman Zaldico. Meron siyang mga ipinapakitang mga resibo, and in fact, siya rin po yung pinuno dito po sa talagang nangangalaga sa pera ng taong bayan or nangangasiwa or nangunguna sa pagbabudget po, no? And kaibahan naman siguro dito kay Madriaga, meron siyang sinumpaang salaysay na yun naman yung hinihingi dito kay Congressman Zaldico. Pero yung pag-appreciate kung yung ano yung binibigyan ng bigat ngayon, nahahype ngayon po itong dalawa po, attorney, ano po sa pananaw niyo po? Wala pa naman ata kasing wala pang ina-appreciate or hindi pa actually tinitignan
mga allegation ni Zaldico kasi nga Facebook video lang siya, hindi siya affidavit. Ito namang kay Madriaga, affidavit siya pero hindi pa naman ata siya fina-file kung saan. Kumbaga, press release pa lang ito. Pasabog na pinuna din natin kasi napaka-coincidental naman a few days before the plunder complaint, ilalabas itong affidavit ni Madriaga. So, in that context, ano naman, wala pang double standard. Yung mga mamamayan pa lang yung nag-weigh in dito sa dalawang allegation na to. Pero sa akin, may affidavit man o wala, dapat bigyan ng pansin yung sinasabi ni Zaldico kasi yun nga, merong dokumento. Merong paper trail naman yung sinasabi niya. Kaya dapat tignan ito ng mabuti ng gobyerno natin. Ang problema kasi maraming exposed sa administrasyong Marcos Jr. Karamihan nga nag-resign na. Kaya baka hindi suriin ng mabuti itong mga allegations ni Zaldico kasi baka kung sino pa ang tamaan, 'di ba? Baka mahanap nila yung ebidensyang nagtuturo dun sa mga tunay na responsable dito sa flood control and budget anomalies. Opo, at kung babasahin naman natin yung mga komento ng mga kababayan po natin, napapansin na po nila na kapag antay sa government, yung mga revelasyon o yung mga aligasyon, talagang alam natin kung yung treatment nila dito. Paglaban naman sa mga Duterte, nahahype pa talaga po, attorney. Totoo yan. Pero may kita mo kung talaga yung nagsasabi ng totoo kasi kahit pilit nila dina-downplay or sinisiraan nila yung credibility niya, lahat ng pinangalanan niya maliban na lang kay Speaker Romualdez, kay former Speaker Romualdez at kay Pangulong Marcos Jr. nag-resign na or pinag-resign. 'Di ba? So ibig sabihin kung hindi man 100% true yung sinasabi ni Zaldico laban sa kanila, mukhang may katotohanan kasi bakit naman ipagre-resign, 'di ba? Kung walang katotohanan yung sinasabi laban sa kanila, 'di ba? Na si Yusek Jojo Cadiz nag-resign, si E.S. Bersamin pinag-resign, si Secretary Pangandaman nag-resign din, si Yusek Olaivar, si Yusek Adrian Bersamin. So ang dami na nila na umalis sa trabaho pagkatapos banggitin ni Zaldico yung mga pangalan nila dun sa Facebook videos niya. Po, attorney, yung decision po ng Korte Suprema ukol doon sa unang impeachment complaint, nabanggit doon yung mga grounds, no? Kumbaga nakita nila na palyado yung mismong paghahain. Now this time, meron pong naging statement na inirelease din itong si Vice President Sara Duterte sa ugo nga na muling bubuhayin by February. At nakikita niya yung timing kung saan ay parang same daw noong last filing ng impeachment na may bayarang nangyayari pero inform ito sa mga budget appropriation po, no? Well, in fact, noong nakalipas po na election or bago pa yung election, yung mismong kampanyahan pa, marami na pong mga nagpapaliwanag na mga kongresista kung bakit sila pumirma doon sa impeachment complaint laban dito kay Vice President Sara Duterte na sinasabi nila kung hindi sila pipirma, wala silang budget, wala silang makukuhang budget appropriation, which is nabanggit nga sa recent na pahayag po ni Vice President Sara Duterte. Sa tingin nyo po, hindi ito na-tackle din ng Korte Suprema sa grounds, no? Pero sa tingin nyo po, magiging palyado po ba yung isang impeachment pag sakaling totoo man itong mga nababanggit nga na kapalit ng pirma
yung budget appropriation or hindi pinag-aralan talaga ng gusto ng pumirmang kongresista dahil nga merong kapalit, basta pirma na lang po siya, attorney? Oo naman, kasi crime yun, bribery yun. Yung ginawa, yung bibigyan mo sila ng pera kapalit ng pirma sa impeachment. At saka, yun nga, sabi mo nga, sabi ng Supreme Court sa impeachment na kaso ni VP Sara, sabi nila, alam mo, yung impeachment complaint, kasama yan sa politika. Political process siya. Most of it is a political process. Pero kailangan, kahit political process siya, sumunod pa rin siya sa mga patakaran ng konstitusyon. So, kung hindi mo susuruin yung impeachment complaint, hindi mo bibigyan ng pagkakataon yung akusado na sumagot at ipagtanggol ang sarili niya at pipirma ka lang dahil nabayaran ka or para bigyan ng project yung distrito mo, malinaw na paglabag yun sa konstitusyon natin. Maliban sa krimen yun, bribery yun. Opo, may tuturing bang main conditioning itong mga nangyayari ngayon po bago pa man yung mismong impeachment, attorney? Kasi kung maalala natin, nung una pang impeachment, parang may ganito din ng mga akusasyon na pinalutang muna bago yung mismong paghahain po ng impeachment. Kaya nga medyo nagkakagulo sila dahil ang dami pong mga impeachment complaint na kanila pong naisampa last time. Yeah, mukhang gano'n naman talagang modus operandi nila bago mag-file ng impeachment. Araw-arawin nila si VP Sara. Tapos, tsaka nila i-file yung impeachment complaint para maka-gather ng suporta. Pero hindi na bago to sa mga Pilipino eh. Alam na nila yung nangyayari. Hindi na sila magpapaloko sa mga ganitong style. Nasubukan na ng Pilipinas yung style ng pamamalakad noon under kay President Noynoy Aquino, tapos ngayon kay Pangulong Marcos Jr. So alam na nila kung sino yung tunay na nagsisilbi sa bayan at sino yung nagpapanggap lang. So hindi dito makakaapekto doon sa mga sumusuporta kay VP Sara. Opo, and tingin mo nakalimutan ng taong bayan itong issue po ng korupsyon na di lang bilyon, trilyong piso na po yung pinag-uusapan po dito. Isama na natin yung medyo hindi rin ma-reconcile pa na pagbabudget for 2026 lalo na po dito sa DPWH po, attorney. Hindi makakalimutan ng tao. Napakalaking issue nito. At lahat tayo kasi nagbabayad ng buwis eh. So lahat tayo, meron tayong interest dito sa flood control. At syempre lahat tayo gumagamit ng kalsada, lahat tayo naapektuhan kapag umuulan. So tingin ko kahit hindi i-cover ng media itong mga investigasyon kuno sa flood control project, kada ulan maalala ng tao na merong malaking issue at wala pang nananagot. Wala pang big fish na nananagot. Opo. At ito ba'y patunay na insecure talaga po yung mga kalaban po ng mga Duterte? Ramdam nila na medyo mababa na yung kanilang image po pagdating po dito sa politika po, attorney, dahil po sa mga naging ganap. Kaya ganito kadesperado yung kanilang galawan? I think si Senator Trillanes na mismo nagsabi na kailangan, diretsahan niya lang sinabi na join forces ang Marcos supporters or Marcos allies with the Pinks, with the left, and with civil society para matalo ang mga Duterte sa 2028. So, gano'n na nga ang nangyayari. Since 2024 pa or baka even earlier than that nung sinimulan nila yung confidential fund issue kay VP Sara, ganun na yung ginagawa nila. Kasi alam nila, hindi nila matatalo si VP Sara sa patas na eleksyon.
Opo, huling topic ko lang po, attorney, balikan ko lang po yung naging desisyon po ng Korte Suprema doon sa PhilHealth fund, no. Ano po sa tingin nyo ang susunod pang dapat na hakbang? Kumbaga hanggang doon na lang ba nagtatapos na isole ang pera at meron pang debate kung restore ba, return o restore ang dapat gawin, attorney? Oh, ayan ata inaaral pa kung magpa-file ng motion for reconsideration ng gobyerno. Parang hindi ko sure kung tama ba yung nabasa ko na hindi na magpa-file ng motion for reconsideration ng gobyerno. Pero hindi pa final yan eh. Tapos dun sa usapin naman na return versus restore, um, tamang pag-usapan yan kasi nga saan manggagaling yung 60 billion? Baka naman ang panggagalingan yan buwis din ng tao, binayaran na namin yan with the contributions sa PhilHealth. So parang doble ang bayad para sa 60 billion na ito. Pero hindi ko alam kung ikaw yung nag-interview sa akin last week. Ang sabi ko dito is dapat yung Supreme Court, merong ganitong question about return versus restore kasi higit na 1 taon inabot yung Supreme Court bago magdesisyon sa kasong ito. So ang sinasabi ko dito, sana kung mas mabilis lang yung aksyon ng Supreme Court, edi sana walang question na paano na yung 60 billion na gastos na. 'Di ba? Kasi nung nag-file yung ang pinakaunang grupo na nag-file ng kaso laban doon sa PhilHealth fund transfer is sila former Senator Coco Pimentel. Nag-file sila August 2024 pa. Tapos nung nag-file sila noong August 24, meron pang 2 tranche na natitira na ita-transfer sa gobyerno, isang 30 billion, isang 29 billion. So yung 30 billion, October 2024 yun October 2024 yun naka-schedule na matransfer sa National Treasury natin. 29.9 billion naman sa November 2024. Pero anong nangyari? Yung Supreme Court, naglabas lang sila ng TRO pagkatapos na matransfer yung unang 30 billion. Kaya ang napigilan lang ng TRO na inisyu ng Supreme Court is itong 29.9 billion na third tranche, hindi siya nalipat sa gobyerno. So, sayang kasi kung umaksyon lang agad yung Supreme Court, edi sana pati yung 30 billion hindi na nalipat. Tapos kahit man nalipat, kung umaksyon sila agad, edi sana hindi nagastos yung pera. 'Di ba? So ngayon, meron tayong tanong, return ba o restore? Kasi ang tagal ng panahon na inabot bago sila nagdesisyon dito. Right. Attorney, siguro huling mensahe po ninyo para sa mga kababayan po natin na nanonood po sa mga oras na ito. Sabi nga ni VP Sara, maging mapanuri tayo, huwag tayong magpapaniwala sa mga paninira laban sa kanya at laban sa pamilyang Duterte kasi halatang halata naman yung mga pakay ng mga to. Imbis na respetuhin yung boto ng Pilipino or yung kagustuhan ng karamihan sa atin, gagawin nila ang lahat para mabaliwala yung boto natin kung sino yung gusto nating ihalal na leader ng bansa. So magmatsyag tayo, maging mapanuri at huwag magpapadala sa mga naratibo ng mga grupong ito na politika at hindi hustisya ang habol.